Yahya Sinwar nagsusuot ng damit pambabae upang makaligtas sa kamay ng IDF. Mahaba-haba na rin ang panahon simula nang magkadigmaan ang Israel at Hamas noong October 7, 2023. Hinahunting ng IDF ang mga leaders ng Hamas, kasama na si Yahya Sinwar. Marami ng mga napaulat na mga leaders ng Hamas ang napaslang sa pamamagitan ng operasyon ng Israel sa Gaza. Kinumpirma ito ng authority ng Israel at ng Gaza at maging ang Hamas ay inaamin na marami sa kanilang mga leaders ay wala na. Isa riyan ay si Ismail Haniyeh na napaslang nitong nagdaang ilang linggo lamang sa Tehran. At dahil dito, ang pumalit kay Ismail Haniyeh ay si Yahya Sinwar. Marami ng mga paraan na ginawa si Yahya Sinwar upang makaiwas sa kamay ng IDF. Marami ang mga nagsasabi na nagpalipat-lipat ito sa iba't ibang mga bansa na malapit sa Gaza. Pero ayon naman sa ibang ulat ng IDF na si Yahya Sinwar ay nagtatago lamang sa mga tunnel sa Khan Yunis. Pero sandali lang, meron ba namang tao na gusto na forever nang manirahan sa tunnel? Kahit na sabihin nating sa mahaba-habang panahon nagtatago ka sa isang tunnel, ay nanaisin mo pa ring makita ang sikat ng araw at kung ano na ang nangyayari sa iyong paligid. Kahit paman, buong mundo na ang naghahabol sa iyo at hinahanap ka, nanaisin mo pa rin na lumabas sa iyong lungga dahil ibang-iba talaga ang aura kung ikaw ay nakatira sa ilalim ng lupa. Baka kung ano-ano na ang iniisip ng isang tao kung forever siyang maninirahan sa tunnels. At kung ang dahilan kung bakit ikaw ay nagtatago sa ilalim ng lupa ay upang hindi ka makita ng iyong mga kalaban at kung sakaling ikaw ay lumabas sa iyong lungga, of course, gagawin mo ang lahat upang ikaw ay hindi maritikan ng iyong kalaban. Nitong nagdaang araw mga kaibigan, ibinalita ng The Economic Times na si Yahya Sinwar ay lumalabas nga ng lungga pero nagdadamit ito ng pambabae. Ito ay upang hindi siya makilala ng mga naghahunting sa kanya. Sa takot ni Yahya Sinwar na baka matulad siya sa kanyang kasamang lider na si Ismail Haniyeh, ayon sa ulat ay humahalo ito sa mga kababaihan at upang hindi mahalata, kailangang kopyahin mo ang mga damit ng mga kababaihan. Para bang octopus mga kaibigan. Marahil sa inyo ay marami pang mas nakakaalam kung ano ang mga katangian ng octopus. Sa aking mababaw na kaalaman tungkol sa octopus, meron lang naman silang kakayahan na makopya ang kulay ng bawat bato, halaman sa karagatan na kanilang kakapitan. At kung hindi ako nagkakamali, ang purpose ng kanilang pagbago-bago ng kulay ay upang hindi sila maditikan ng kanilang kalaban. At ang pangalawang rason ay upang makahanap ito ng pagkain. Ayon sa report, bago pa man umupo si Yahya Sinwar bilang political leader ng Hamas, kahalili ni Ismail Haniyeh ay pinag-aaralan na ang kanyang mga galaw ng IDF upang siya ay i-assassinate. Katunayan, hindi pa nga napapaslang si Ismail Haniyeh ay meron ng binitawang pahayag si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, lahat ng leader ng Hamas are dead people. Hinahunting ng Israelita ang mga leaders nito. At isa na nga rito, si Yahya Sinwar. Lalo na ngayon na itong si Sinwar, siya na ang political leader ng militanteng grupong ito. Kaya doble ingat itong si Yahya Sinwar sa lahat ng kanyang mga galaw. Katunayan, ayon nga sa mga negotiators gaya ng USA, Qatar at Egypt, nahihirapan daw silang makahanap ng kontak ni Yahya Sinwar. Patunay na hindi basta-bastang nagbibigay ng information itong si Yahya Sinwar kung saan ang kanyang location. Nais kasi ng US, Qatar at Egypt na mapagkausap ang Israel at Hamas upang makamit na ang inaasam ng mga Palestinian at Israelites ang kapayapaan sa rehiyong ito. Pero ang problema, tila hindi ito matutupad dahil ang Hamas ay nagbitaw na ng pahayag na hindi sila haharap sa naturang pagpupulong. Gusto nilang mangyari, implementation na
wala ng negosasyon. Nagpadala na ng delegation ang Israel upang kumatawan sa naturang peace talks. Ayon sa report ng The Economic Times, nababahala ng husto itong si Yahya Sinwar para sa kanyang safety. Marami ang mga natatawa at natutuwa sa balitang ito dahil ang political leader ng Hamas na si Yahya Sinwar ay nagdadamit pambabae. Ito ay upang hindi siya makilala ng mga naghahanap sa kanya. Pero marahil ito na lang ang nakikitang paraan ni Yahya Sinwar upang siya ay makagalaw-galaw pa ng malayo-layong lugar sa Gaza dahil ayon sa IDF, sumisikip na ang lugar ng Hamas. Paano naman nalaman ng mga news agencies na si Yahya Sinwar ay nagdadamit ng pambabae? Well, ang balitang ito mga kaibigan ay hindi nagmula sa mga news agency kundi mismo sa intelligence ng Israel. Kumalat ang balitang ito dahil sa mga pahayag ng Israeli intelligence na masusing nag-iimbestiga ngayon sa lugar. Dagdag pa ng Israeli intelligence report na si Yahya Sinwar ay palipat-lipat ng location upang hindi siya matuntun at sa kanyang paglipat sa iba't ibang dako ng Gaza, kinakailangan nitong magsuot ng damit pambabae upang hindi siya makilala. Ayon naman sa ibang eksperto, natural, gagawin mo ang lahat upang makaligtas. Kinakatakutan daw kasi ni Yahya Sinwar ang technology ng Israel at human intelligence tracking, lalo na siya na ngayon ang leader ng Hamas. Ang Israel ay kilala sa buong mundo sa pagkakaroon ng advanced na technology, hindi lang ng armas kundi ng intel. Ayon sa report, hindi raw nananatili ng 24 hours hanggang 36 hours si Yahya Sinwar sa underground dahil kung tatagal daw ito sa kanyang pinagtataguan ay madali siyang matutuntun ng technology ng Israel. At eto pa mga kaibigan, marahil ay narinig mo na ito na sa ceasefire negotiation na isinasagawa sa Cairo, Egypt, may pahayag ang kampo ng Hamas na nais nilang idagdag sa negotiation na huwag daw i-assassinate si Yahya Sinwar. Iginigiit nila sa United States of America at Israel ang personal safety ni Yahya Sinwar. Kung baga, parang tinatakot nila ang Israel at USA na hindi na magkakaroon ng ceasefire sa naturang lugar kung hindi tutupad ang Israel sa usapan. At anong usapan ito? Huwag daw i-assassinate si Yahya Sinwar. Subalit ang problema, wala pa namang agreement na ganito. Kaya hanggang ngayon, doble pag-iingat talaga ang leader ng Hamas. At nitong mga nagdaang ilang araw lamang, muntik na raw mahuli ng Israeli forces si Yahya Sinwar sa kanilang raid na isinagawa sa mga tunnel sa Gaza. Ayon sa Israeli forces, nakakita sila ng mga ebidensya sa tunnel na pag-aari ni Yahya Sinwar. At eto pa ang matindi mga kaibigan. Nakakita ang Israeli forces sa tunnel ng isang tasa ng kape na kung saan ang naturang kape ay mainit-init pa. Ibig sabihin ay kakatayo pa lang ng may-ari ng kapeng ito. Nangako ang Israeli forces na kanilang ipagpapatuloy ang paghahanap kay Yahya Sinwar. Ayon sa IDF, the hunt for Sinwar continues with Israeli forces employing both technological and human intelligence. Naniniwala ang IDF na kung sakaling mahuli na si Yahya Sinwar, ito raw ay malaking pagkakulaps ng Hamas.